Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras na ito. Security detail ng mga government official at pribadong individual ni-recall para sa barangay at SK elections. May ulat si Leo Sarne. Radyo Pilipinas Report. Ni-recall ng Police Security Protection Group o PSPG ang 679 nilang mga tauhan mula sa 720 Protective Security Personnel o PSP sa buong bansa bilang bahagi ng paghanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Sa mga ni-recall, 475 PSP ang nagbibigay ng seguridad sa 285 opisyal ng gobyerno, habang 425 PSP ang nagbibigay ng seguridad sa 300 na pribadong individual. Iprinisinta kahapon ang mga na-recall na PSP sa PNP Transformation Oval sa Camp Crame ni PSPG Acting Director Police Colonel Rogelio Simon. Sinabi ni Simon na ang pagbawi sa mga security detail ay alinsunod sa COMELEC Resolution No. 10918. Paliwanag ni Simon, kinakailangan kumuha ng Certificate of Authority for Security Detail mula sa COMELEC ang mga opisyal ng gobyerno at pribadong individual para maibalik ang kanilang seguridad. Samantala, isa sa ilalim ang mga ni-recall na pulis sa VIP Security and Protection Refresher Course upang mapahusay ang kanilang protective security skills. Mula sa PNP, ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Mindanao Solon muling humirit para sa pagrepaso ng prangkisa ng Cebu Pacific. May ulat si Kathleen Forbes. Radyo Pilipinas Report. Muling kinalampag ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez ang mga kasamahang mambabatas para dinggin ang resolusyong kanyang inihain na nananawagan sa suspensyon ng legislative franchise ng Cebu Pacific. Ayon kay Rodriguez, marami pa rin siyang natatanggap na reklamo kaugnay sa serbisyo ng airline carrier. Ang iba, mula mismo sa mga government officials gaya na lamang ng mga kasamahang kongresista. Diin ang mambabatas, Hulyo pa niya inihain ang panukala ngunit wala pa rin ipinapatawag na pagdinig ang Committee on Legislative Franchises at Committee on Transportation kaugnay dito. Bagamat welcome para kay Rodriguez ang ilan sa pagbabagong ipinatupad ng Cebu Pacific tulad ng non-expiration ng travel fund, kailangan pa rin tugunan ng kumpanya ang madalas na pagkansela ng flight at ang issue ng overbooking pati ang polisiya sa luggages. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Senadora Nancy Binay nanawagan sa iyakat na gumamit ng teknolohiya sa pagpapaigting ng profiling ng mga biyahero. May ulat si Nympha Asuncion. Radyo Pilipinas Report. Hinihikayat ni Senadora Nancy Binay ang Interagency Council Against Trafficking o IACAT na pagtuunan ng pansin ng paggamit ng teknolohiya para mapabuti ang profiling sa halip na parusahan ng mga biyahero sa maraming mga documentary requirements. Ayon kay Binay, ang bagong requirements para sa mga outbound international passengers ay masyadong restrictive, pero hindi naman ito nakatitiyak na mapipigilan nito ang human trafficking. Bukod dito, sinabi rin ng Senadora na malaking tulong sa pagsugpo ng human trafficking ang teknolohiya. Yeti Binay, dapat lang gawin ng mga immigration officers sa cross-checking kung talagang kaduda-duda ang background ng pasahero at ng kasama nito. Dinagdag rin ng mambabatas na mahigpit na ang proseso sa mga visa application kaya naman mas dapat sigurong higpitan ang mga babiyahe sa mga bansang walang visa at maataas ang kaso ng human trafficking. Kailangan rin anyang tiyakin ng DOJ at Bureau of Immigration na trained professionals ang mga nasa frontline para masigurong itatrato ng may respeto at sensitivity ang mga biyahero. Gayon din ang pagkakaroon ng mekanismo para matugunan ang false positives para maprotektahan ang karapatan ng bawat individual. Mula Senado, ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources hinikayat ang mga lokal na pamahalaan na lumahok sa Search for Outstanding Coastal Community na tinaguriang MMK o Malinis at Masaganang Karagatan. 30 milyong pisong gantimpala naghihintay sa mananalong LGU. May ulat si Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas Report. Inikayat ng BIFAR ang mga LGU sa iba't ibang panig ng bansa na lahukan ang Search for Outstanding Coastal Community na kanilang tinawag na Malinis at Masaganang Karagatan Program o MMK.
Sa laging handa public briefing, sinabi ni BFAR spokesperson Nazario Breguera na isang paraan ng nasabing patimpalak para lalo pang mapataas ang awareness ng mga nasa LGU tungkol sa pangangalaga ng kani-kanilang karagatan. Maganda naman na ni Breguera ang may tuturing na ring incentive program para sa mga LGU gayon sadyang napapangalagaan naman talaga ang kanilang karagatan at base na rin ito sa mga nakukuha nilang testimonya. Para sa mananalong LGU, 30 million pesos ang halaga ng premyo ng livelihood projects na mapapanalunan nito habang ang second runner-up naman ay 18 million worth of fisheries project ang makukuha at ang third runner-up naman ay mananalo ng 10 million worth of pesos ng fisheries livelihood project. Ilan naman sa kriteria ng patimpalak ay wala dapat na mapanira at illegal na pangingisda sa municipal waters, may pagpapatupad ng closed fishing season, kailangang malinis at walang umaagos na basura sa kanilang karagatan. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yan po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news update. Ako po si Kate De La Cruz Pilutin. Magandang umaga.